At sa ating pong pagpapatuloy, I would just like to give po ang title po ng pag-uusapan natin, Learning from the First Century Believers. Na kung meron po tayong titignan na modelo, paano gumalaw, kumilos po, at bakit tayo nagkakatipon, bakit natin ginagawa ang ating mga ginagawa. When it comes po sa reading of the Word of God, prayer, at pati na rin po sa tinatawag na fellowship, equipping, communion, and pati na rin po yung pong ating po na paghahayo. Ang ating pinakamodelo po is where the first century church has begun. At ito po ang ating po na pag-uusapan. Ito po ang na-laid up sa puso ko at patuloy po hanggang ngayon po ay pinagpe-pray pa rin po na maging nating pong buhay. May we request you po na patuloy po stand up muli po tayo bilang pagbibigay galang sa kanyang salita. And I will challenge you continuously po, bring your Bible because the thing that identifies us as believers in Jesus is the Word of God. Kaya po, I will encourage you to bring your Bible po. Acts chapter 1. Ito po ang ating pong pag-usapan, or Acts chapter 2. I will be reading from the NASB 1995 edition of the Bible, Acts 2:1-7. Ang sabi po ng Bible, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Verse 2, and suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3, kayo po. Verse 4, the Bible says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Verse 5, now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. Verse 6, and when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, why are not all these who are speaking Galileans? May the Lord bless the reading of His holy and powerful words. Makapo na po tayo. Ang ating pong binasa is the first account na sinulat po ni Dr. Luke. The Bible historians or Bible scholars says na ang Gospel of Luke and also the book of Acts are only one book. The Gospel of Luke na sinulat niya, it talks about the resurrection of our Lord Jesus Christ, the promise of the Holy Spirit. At sa book of Acts, ito ay na-fulfilled because the resurrected Christ sa Acts chapter 1 ay nagpahayag na ng kanya pong gustong mangyari sa magiging church, the ecclesia, the called out ones, na galing po tayo lahat doon sa kasalanan, dinalawa sa kaliwanagan. At dito po natin makikita na kung ang book of the Gospel of Luke ay tinatawag po ang tungkol sa gospel o mabuting balita na nagpapahayag ng ginawa ni Jesucristo sa krus hanggang siya ay mag-resurrect. Sa book of Acts, ito naman po ang emphasis, the resurrected Christ commanding His servants kung ano ang kanilang dapat gawin sa ginawa niya sa krus. At dito rin po natin makikita na meron pong mandato or mandate, meron pong himok, at meron pong mga iniisip ang Diyos na gusto niyang ibahagi sa atin. Looking at our forefathers in the faith, in the first century, church will make us to look and learn at our commitment and cause us to decide to become like them and live a life, magkaroon ng isang buhay that will transform our lives, change our families, and our society daily. Yan po ang premise na gusto kong ibigay sa atin. To look on our commitment, to look on their commitment and compare it at sa magitan ng mga uhugin, ang sabi ng Acts chapter 4,
They were uneducated. They were ordinary. And yet, out of their lives, meron pong sinabi ang Bible, out of them, they have turned the world upside down. Na ang lahat ng established na institution ay na-challenge nila. Whether ito ay political, religious, cultural, at pati na rin po sa kanila pong society, na ito ang mga taong ordinaryo na ang background nila ay hindi may kakailang kasama at kabilang tayo. Sila ay matatapang at patuloy po mabulusok, pero sa panahon ng kagipitan, sila ay natataob, sila ay itinatakbil si Jesus. Imagine the 12 disciples na ang isa sa kanila, ang sabi niya, hanggat hindi ko nakikita na ang pinaniniwalaan at naglingkod o nagturo sa akin ay makita ko na butas ang kanyang kamay, hindi ako maniniwala sa kanya. Namatay na ang kanyang tagapagligtas na pinaniniwalaan at nabuhay na muli, pero hindi pa rin siya nagtitiwala. Hindi po tayo kaiba sa kanila. Ang iba sa kanila po ay mayabang, palalo, at matigas ang ulo. At sila rin po ay, ang bugso ng damdamin, ito po ay nagkakaroon ng kawalan ng control. And yet sa Acts po ay makikita natin ang transformation nila. Hindi pa rin naalis ang kanilang struggle, nadagdagan pa ang kanilang pong mga sigalot, problema, at opposition na natanggap. Pero what made them na ang kanila pong testimony ay magbigay ng hamon sa atin? If you will also look at the book or the Gospels from Matthew, Mark, Luke, and John, palagi po meron pong nagtatapos na amen sa kanila. Pero sa book of Acts, walang amen. At ang sabi po ng isa pong Bible scholar na it just show na ang nangyayari sa book of Acts nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya we can learn from them. We will look on their commitment. At maglalakbay po ang ating mga kamay. Hindi ko po matatakan lahat, pero look at their commitment. Ang kanila po na taus-puso, malinaw na desisyon, at masigasig na pagkilos, masipag na paggalaw, kung sino ang pinaniwala nila ay kanila pong tinotoo. What are the first century believers' commitment looks like? Tignan po ninyo ang kanilang commitment. Number 1, sila po ay buong pusong committed to live out their faith. Ang kanilang pananampalataya. Taus-puso po, buong desisyon na ipamuhay ito regardless of the situation. Be it ito ay maganda, favorable, or especially unfavorable, because they were the believers that will be known, the followers of the way, kumpara sa isang established na religion na major force hanggang ngayon sa ating kapanahunan, and that is Judaism. At sila po ay tatayo na ang kanilang founder na pinaniniwalaan, ito po ay itinakwil, inalimura, at pinakonsider na ito ay nagdadala ng gulo. And yet, they were committed to live out, ipamuhay ang kanilang pananampalataya. Acts chapter 6, verse 7, the Bible says, the word of God kept on spreading, and the number of the disciples, the one learning under Jesus, applying His word, seeking to live out ang kanya po na katuruan in daily living. Ang sabi po ng Bible, the word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. That is powerful po, because in Jerusalem ay doon naganap ang halos po na nakilala ang ating Panginoon Kristo. Itinatakbil, katunayan, siya ka po ay isa pa sa mga makonsider nating hotspot sa pagtakwil kay Lord. And where
they continue to increase in Jerusalem. And a great many of the priests, tagapagturo, tagapagtaguyod ng kanilang religion. Ang sabi po ng Bible, great many of the priests were becoming obedient to the faith. Now, ano po ang dating nito? Because very devoted ang mga Hudyo. Very specific at detalyado po ang kanilang pagsamba. Mula sa kanilang pagkakaloob, pamumuhay, at pati na rin po sa pag-aaral po ng 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Some of the wisdom books. Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes. Some of the prophets. Very detalyado po sila doon. And yet, yung pong mga kumilala ay mga tagapagturo. So, they were so committed. Hindi lamang po ang mga priests at ang mga very well-known religious leader ang kumilala, kundi the common people, the disciples. Ganun po sila sa kanilang tindi ng kanilang commitment, naikayat po ang mga tinatawag pong deboto, sarado, kandado na tagapagturo ng great and biggest religion sa kanilang kalagitnaan po. They were committed to live out their faith. Ano man ang mangyari, basahin po ninyo, it has only 28 chapters, pero you could see, the more na lumalago ang church, ang dami pong opposition, pero they did not stop. Number 2, the first century believers are committed to follow Jesus Christ at all cost. Ang mga nauna pong Kristiyano po na sila ay matatakutin, sila po ay, sabi ng Bible, Acts chapter 4, ignorant, unlearned, hindi nag-aral sa feet of Gamaliel except the soon coming na isa pong great persecutor, his name is Saul, na naging Paul. Unlearned. Kumbaga, unschooled. Illiterate. At sabi nga ng Hebreo, they were considered na sila po ay, not important. Hindi dapat po na parangalan or igalang. Acts chapter 4, 17 to 21, yung 29 to 31, kayo na lang po magbasa on your own. Pero tingnan po ninyo sa Acts chapter 4, but so that it will not spread, ano po yon? Yung pangangaral nila na ang pinako nila ay walang iba kundi ang Kristo na patuloy nilang inahanap at pinapanalanginan na dumating na. But so that it will not spread any further among the people, ang sabi ng mga religious leader, let us warn them to speak no longer to any man in this name, in that name of Jesus. And when they had summoned them, they commanded not to speak or teach at all in the name of Jesus. Look at Peter, na dati po siya na matapang sa Gospel of Acts, tapos nabuwal after po ng kanya pong pagtitiwala sa sarili at ni-restore ng Panginoon. At sa Acts, siya po ay pinuspos ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Espiritu Santo. Ang sabi po ni Peter and John, but Peter and John answered and said to them, whether it is right, karapat-dapat, in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. Pinapahinto nyo kaming mangaral sa ngalan ni Jesus. Sabi niya, sige, hatulan nyo, sabi niya, na kung tama ba, makatwiran, na tumigil kami sa pangangaral. At ang sabi po ng Bible, verse 20, I like this one po, for we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Daig po ng isang taong merong naranasan kay Jesus.
ang isang taong meron lang kaalaman sa katuruan o sa kanyang tinatayuang reliyon. They are unstoppable po. Pwede sila pong magtiklop, pwede silang magkaroon ng garalgal ang kanila pong mga tinig, pwede silang mangatog, at kanila po na gawing malabnaw, modern, ang kanila po na direktong natutuwan kay Lord to call to repentance ang mga tao. Pero kahit may pagbabanta po at merong opposition, hindi sila nagpatigil. Maybe have that kind of passion po na sasabihin natin, Lord, we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Yung pag meron kang good news sa puso mo, hindi mo ito may kakaila na hindi isiwalat. Lahat ng naniniwala doon, magsabi lang, Amen. Kasi a real living experience with God will produce sa atin po ng isang karanasan na hindi tayo magiging ordinaryo. And what I mean by being ordinary is nakasanayan na lang. Wala nang gigil. Wala nang nag-uumigting na damdamin na day in, day out, week by week na dumadako tayo sa presensya ng Panginoon, binabasa ang kanyang salita, nagkakatipon, ay meron kang excitement na nag-umalpas at patuloy. Meron kang buhay na pangitain. Jesus is great. Jesus is good. Jesus is worthy to be spoken of. Ang reliyoso po, enough lang siya na sabi niya, ay, naalaman ko. Naranasan ko na yan. Ay, oo. Alam ko yan. Pero hindi siya natinag. Wala siyang apoy na nag-aalab sa kanya. Meron po ko nabasa, I think sa Romans to, reading it from the modern English version of the Bible. Sa ibang translation, ito ang kanyang pahayag. Never be lacking in zeal, but fervent in spirit. Sa modern English version of the Bible, yung pong translation na yon, ay ang sabi niya, do not be lazy in diligence. Ang diligence po, kasipagan sa Tagalog. And yet, pinag-combine niya sa modern English version of the Bible. Sabi niya, wag ako maging tamad sa kasipagan. Habang kong inisip ko yun, pwede pala akong maging tamad sa kasipagan. Yung tinawag tayong maging masipag, pero tamad sa kasipagan. Dalawang magkasalungat na katotohanan, pero nagbibigay ito ng gising. Kaya pag-sabi po natin sa kasama natin, huwag tayong maging tamad sa kasipagan. Apa? Kasi regular na yung maging tamad ka dahil tamad ka talaga. O kaya, ay masipag yan. Pero yung dagdagan mo, huwag kang tamad sa pagiging masipag. Iba po yun. Kaya pakisabi mo ulit sa tayo mo, maging masipag tayo sa kasipagan. Natatanda po nyo yung sa gospel, yung gumawa ng second mile, extra mile, tumulong ng extra mile, hindi siya naging tamad sa kasipagan. Yung tumulong ka ng regular, kasipagan yon. Pero beyond that, hindi ka naging tamad sa kasipagan. Kaya pakitapik niyo ulit po ang balik ng katabi niyo, maging masipag tayo sa kasipagan. Number 3, the first century believers are also committed
to obey and study their Bible. Sila po ay buong puso na at talaga po na meron pong lakas, kaisipan, awareness, kasipagan na paniwalaan nila, sundin nila at pag-aralan ang kanilang Biblia. Look at Acts chapter 2, 41 to 43. Sabi po ng NASB edition of the Bible, Acts 2:41. Listen to this, brethren. So then those who had received His word, yung pangangaral po ni Apostol Pedro at ng mga apostol. So then those who had received His word were baptized. And that day there were added about 3,000 souls. Verse 42, the focus. They were continually, sabihin po natin continually devoting themselves to the apostles' teaching. At ang tinuturo ng mga apostol ay nanggaling hindi sa kanilang karanasan lang at hindi sa kanilang nakaugalian, kundi hawak nila ang kanilang Biblia. Look at this, brethren. Noong panahon nila, hindi pa kompleto ang Bible. Ang kanila pong hinahawakan is the 5 books of Moses, some prophetical books like Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, at pati na rin po ang mga ibang books on wisdom book, covering Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. And yet, dala-dala nila ito. At ito ang kanilang pundasyon. Imagine that, hindi kompleto ang kanilang hawak na Biblia na 66 books, pero they were devoted, masipag, intentional. Hindi lang basahin, pakinggan ito, kundi pag-aralan. Because ang Biblia ay hindi lamang dapat na basahin, dapat pag-aralan, kundi rin dapat ipamuhay. At para mapamuhay ito, kailangan pag-aralan. Ang sabi po ng mga nag-aaral sa ating society, these phones are called smartphones. Pero how many of them ang naging po, ang sabi nila, na naging tayong hindi smart? Because we have forgotten how to not only read, na mayroong comprehension, but also to study it, meditate it, at ang pinaka-importante po, ipamuhay ang narinig natin. The reason na nagkaroon po ng impact ang kanila pong mga buhay is because of their focus. Dr. Rick Warren says, naalala ko lang po siya, that if we want to make our life na merong impact, ang sabi niya, merong dating, merong fire. Sabi niya, we must focus it. At ang buhay kailangang ma-focus sa salita ng Panginoon. Because yon ang unang binahagi ng Panginoon. Remember sa Genesis, ang unang inatake is the Word of God na is spoken by God through our magulang. At ang sabi ng Satan, talaga bang sinabi ni God? Tapos sa Exodus, sinabi ng Panginoon, hanggang Leviticus, Number, Deuteronomy, inulit-ulit, lalo na sa Deuteronomy, na sinabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Tapos inulit rin, pagdating kay Joshua, lahat ng paglayo po ng tao at pati na pagkawasa ng society at ng pamilya, it is because nalilimutan na ipaalala, basahin, pag-aralan
at pabalik-balik na isipin at i-relate ang Word of God sa buhay that is called meditation. Yun ang dahilan bakit po nawawasak ang ating society. Nakita ko lang po ito sa Facebook. At ang sabi po ni Pastor Cesar Castellanos, I know, tayo po ay hindi na G12, pero nakita ko po ito. Ang sabi po ni Pastor Cesar Castellanos, na pag hindi ko daw binabasa ang Biblia, I am telling the most important and most powerful person in the whole universe, in the whole earth, na huwag siyang magsalita. If I do not open my Bible, if I do not read my Bible, if I do not allow this word, nalilimutan ko na ang isang katuruan na sinasabi ko, o kaya sinasabi ko sa kanya, I don't want to hear the most important person in this whole earth and universe. At hindi po tayo ganon. At lahat ng agree, magsabi ng Amen. They were devoted sa kanila po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's why we have equipping. We hear the Word of God. And that's why we encourage you, bring the Bible. Because ang testimony po ng mga naunang ninuno natin sa pananampalataya ay ito. Sa Acts chapter 17, verse 11. Now these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the scripture daily to see whether these things were so. Na pag meron po silang narinig, they are so hungry to study the word, to search the word. At itong nakakalungkot sa mga kabataan at sa mga millennial generation, that they are thinking they are so wise, they're so strong, and yet ang Bible is never na merong power na mag-occupy sa kanilang mga buhay at kumilos upang tinagin, evaluate ang kanila po mga katatayuan na kung ano ang popular, they want to follow it. At darating ang panahon, if the word will be neglected, ang future ay magsasuffer. Let us be like those believers na every time they hear the word, they read the word, they study the word, they meditate the word, ang Bible ay nasa kalangapan. Alam mo nga lamang isang tao po na ang kanya pong buhay ay nagliliwanag sapagkat ang salita na lumalabas sa kanya ay hindi galing sa mga balon, ang sabi ng Jeremiah, na kung saan ito ay balon that will not satisfy them, but kundi nang galing sa river of life. Na pag meron ng mga real life setting, problema, pagsubok, kabigatan, brokenness, delubyo na sinasabi, you will know kung ano ang pundasyon nasa kanila. Let's go back to the Bible. Let's bring our Bible. Let's study the Bible. And most of all, let's live out the Bible. At lahat na nagmamahal kay Lord at sa isa magsabi ng Amen. Number 4, the first century believers were committed in rejoicing in the midst of sufferings and even death. Sila po ay committed na pag mayroong pagsubok, mayroong pong kabigatan, mayroong kasakitan, wala kang maririnig na reklamo sa kanila. Wala kang maririnig na tampo sa kanila. Wala kang maririnig na mag-backslide na ako kung ito lang ang kainatan ko after committing myself to God, to the Word of God, to the Kingdom of God, to the Church of God, after sacrificing, at wala akong natanggap na
blah, 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 magbabackslide ako, aalis ako, magtatampo ako, mag-withdraw ako, hindi na ako magko-commit. That is, foreign sa kanila. The more na meron pong pagsubok, the more na meron pong kasakitan, the more na meron po na kung saan sila ay tumaranas ng kanila pong mga kapigatian in standing for Jesus, wala kang makikita na sabi nila, Lord, bakit ganyan ka? Acts chapter 5, verses 40 to 42. The Bible says, nang sabihin po ni Gamaliel, na sabi niya, ang background na ito, pinipigilan nila ang mga Kristiyano sa kanila pong tinatawag na pangangaral. At ang sabi ni Gamaliel, alam niyo, mayroong ganito nangyari, ganyan. Sabi niya, blah, blah, blah. At pagkatapos sabi niya, kung ito ay galing sa Diyos, matakot kayo, so to speak, sapagkat ang kalaban niyo ang Diyos. At ang kanya pong advice sa kanila na, pabayaan niyo, pero itong gawin niyo. They took his advice, Acts chapter 5 verse 40, and after calling the apostles, the leaders, they flogged them. Sila po ay nilatigo and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. Pinalaya sila. So they went on their way, verse 41, from the presence of the religious leaders or the council. Ito po ang gusto kong makita natin. Rejoicing, Acts chapter 5, verse 41, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Ang kanila pong reputasyon na pinagmamalaki ay yung sila ay agupitin, latiguin, at pagbawalan, na huwag nang mangharal, at ito ang kanilang badge. For His name, not their name, kundi ang name ng kanilang Diyos na sinasamba. Ano pong ginawa nila? After malatigo, after na bugbugin, verse 42, and every day in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Hindi sila napahinto ng anuman pong opposition. Dahil ang commitment nila, ang naranasan nila ay totoo. And nobody and no one can ever shut them or stop them. Sabi po, nakita ko lang po ito, pag-isipan natin. Leonard Ravenhill, siya po'y patay na. I like his books. One of his great books ay yung pong, about revival. Ang sabi niya, the early church was married, siya'y kinasal sa kahirapan or poverty, prison or kulungan, and persecution or pag-uusig. At ang sabi niya, today the church is married to prosperity, personality, and popularity. Don't get me wrong po. Don't get us wrong. That there is blessing when we are faithful in Jesus. Amen po ba? Kaya niyang patuparin ang ating mga pangarap. Kaya niya na kung saan po ay pagpalain tayo. Pero that is not the only goal in life. Na pag merong pagsubok, pag merong kahirapan, pag merong pong pag-uusig, let us become like the first century believers. Sabi natin, Lord, come what may, maglilingkod ako sa iyo. Ever think of po na kung bakit nasabi po ni Apostle Paul, Philippians 4:11, Philippians 4:13, and Philippians 4:19, they are all interrelated po. Ang sabi po ni Apostle Paul,
Kaya ko sa tulong ni Kristo Jesus, 4:13, magagawa kong lahat ng bagay nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya kong managana at kaya kong magtaraho. Because 4:19, mula sa kayamanang hindi na uubos nang gagaling kay Yesu Kristo, ang Diyos ang magkakalob ng inyong pangailangan. At lahat ng niniwala magsabi ng Amen. If we are a people na lumalayo po na ang comfort lang ang pursuit natin, ang recognition ang gusto lang natin, o kaya ang popularity lang ang pinakamaigting sa atin, kailangan po natin magbalik sa Biblia. Hindi ko po sinabing magiging kawawa tayo, hindi ko po sinasabing magiging basang sisiw tayo, hindi ko po sinasabing magiging po tayong biktima, but the first century believers na ating mga ninuno sa pananampalataya, they never considered themselves victims. They never considered them na basang sisiw pag sila'y dumaranas ng pagsubo, sapagkat ang kanila pong pinagmamalaki kasama nila si Jesus. Kung pinagpapala tayo, rejoice. Amen? Kung sumagana ka, rejoice. Wag kang mahiya na i-enjoy mo ang luxury. Pero wag mo ring i-reject ang panahon na kung paanong ang klima ay nagbabago, ang weather ay nababago. At pag nagbago ang estado ng buhay, pansamantala, remain committed to the Lord. Number 5, committed to battle in prayer and do spiritual warfare. Acts 4:29, at ang mga iba po, basahin na lang po ninyo, Acts chapter 19, Acts chapter 20, Acts chapter 28, pero yung Acts chapter 4, verses 29 to 31, ito po ang nakasulat doon. Pagkatapos pong pinapatigil ang mga disipulo na mangaral tungkol sa Panginoon, ang sabi po nila, sila po hindi nagtampo, sila hindi nag-back out, sila hindi nanlamig, sila hindi naging po na nagtago. Ang sabi nila sa kalang prayer meeting, and now, Lord, take note of their threats and grant that your bond servant may speak your word with all confidence while you extend your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of your holy servant Jesus. 31. And when they had prayed, sabihin po natin, when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken. Kung manalangin po sila, marubdob. Kung manalangin po sila, nayayanig. Kasi meron silang apoy na hindi kayang patagilin ng anumang balakid, ng anumang oposisyon, ng anumang kalagayan. Kung sila po'y manalangin, hindi malam niya, hindi anemic. Hindi ko po sinabing malakas lang ang boss, kundi kahit tahimik ang ating pong kalagayan, meron kang nag-umiting, the Lion Tribe of Judah sa iyong puso ay umaatungal sa prayer. Amen. It affects ang surrounding. And when they had prayed, 31, the place where they had gathered together. Hindi lang isang tao, kundi together. Na pag nalangin sila, may daladalang kanya-kanyang apoy at pag pinagsama, ito ay naglalagablab, nagiging isang heavenly bonfire. They had gathered together, was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the Word of God with boldness. We need those kind of people na ordinaryo, illiterate, unbeliever. Pero pag nag-gather, nakala mo wala siyang ibubuga, kala mo siya ay uhugin, kala mo siya ay isang problema. Pero pag manalangin, nakikinig ang kalangitan sa kanya, ikaw yon, tayo yon, tayo yon, mga church. Kaya hindi pwede ang katamaran sa panalangin. Na pag inaantok ka, gisingin mo, magumalpas. Let the Lion Tribe of Judah come out in your life. Kung wala kang ganang manalangin, alam mo na manalangin ka. Yung katamaran, yung antok, yung kawalan ng apoy,
yung pagiging malamya, yung pagmamahal sa mundo, yung pagmamahal sa lahat ng naranasan sa social media. Matunaw lahat yon because nakatanggap ka ng dampi ng kaluwalhatian ng Diyos. At merong dambana ng Panginoon sa iyong puso na ito ay malinaw, maalab, maapoy. They were not afraid na sa kanilang pananalangin po, wasakin ang gawa ng kaaway. Tibagin ang lahat ng espiritu na nagpapatahimik, nagpapahinto, at nagkokontrol sa kanila. Never underestimate your prayer, brethren. Lalo na kung ito ay nanggagaling sa isang puso na desperate at gutom ka sa Kanya. Makita natin, siya ang pinaka-lifeline natin. Panguli po, sabi nyo, last na po yan. Number 6, the first century believers are not only powerful in prayer, they are committed to wholly and humbly depend on the Holy Spirit. Bakit sila na-sustain na tumayo sa gitna ng pag-uusig, problema, at paglatigo? Because of their dependence on the Holy Spirit. Bakit sila na-sustain na sila'y maging matapang, maging committed, maging masipag sa gawain ng Panginoon? Because they fully and humbly dependent on the Holy Spirit. Bakit sila mayroong kagutuman na magbasa ng salita ng Panginoon, excited na buksan ng Biblia, pag-aralan to, saliksikin ito, ipamuhay ito, at ang turo niya ay papagbalik-balikan sa kanyang kaisipan at ito ay iugnay sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, what we call meditation, is because they are committed, fully, and humbly dependent on the Holy Spirit. Pag hindi ako committed at hindi ako fully humble sa Holy Spirit, pagkakatiwalaan ko ang sarili kong lakas, sarili kong katalinuhan, sarili kong diskarte, sarili kong pamumuhay, sarili kong katatagan. At ito ay patuloy, any foundation that is not of God, it is designed and destined upang ako ay maging mahirap sa harapan ng Panginoon. Walang stability, walang fruitfulness, walang fire, walang focus. Acts chapter 1, verse 7 to 8. Familiar words, pero look at this, brethren. Sabi po ng Bible, si Jesus ang nagsasalita sa kanila. At tinanong nila, Lord, kailan ka babalik? Paalis na ang kanilang tagapagligtas, papunta na sa kalangitan. At ang kanilang tanong, Lord, kailan po magaganap ang mga ito? They are preoccupied sa future na mangyayari. Whether ito ay dala ng sila ay uusigin, wala na ang kanilang physical leader, o basta ang kanilang inihintay ay yung future. At ang sabi po ni Jesus, verse 7, and He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Parang sinabi po sa kanila ni Jesus, this is my take. I mean, huwag kayong masyadong focus, sabi niya, sa kung ano ang mangyayari sa darating na kapanahunan. But I have a work, a mandate, a mission na gusto kong gawin nyo before na ako ay magbalik. At if you feel powerless to do it, na natatakot kayo, in place of me, I will send the Holy Spirit. At siya'y bubuhos ko sa inyo. At pagkabuhos sa inyo,
It will not make you a timid, a lifeless, o walang kagalakan, walang katinuan, o kaya walang dating. Kundi sabi niya, lalakipan kayo ng kapangyarihan niya na magiging dahilan upang magsalita kayo. Remember yung sinabi po ni Apostle Peter, we cannot but speak. At sabi niya, kayo ay gagawin kong testigo na ipagpapatotoo niyo ko sa lahat ng mga tao mula sa inyong pinakamalapit na lugar, lagpas sa inyong lugar, lagpas sa inyong boundary, at sa lahat ng dako. At kung titignan po inyong kasaysayan, natupad po lahat yun. Nagawa ito ng mga disipulo. At ang sabi po sa kanila is, sa inyong pagpapatotoo, darating ang panahon, sesalyuhan nyo ang inyong patotoo ng buhay ninyo. Yun po ang tinatawag na martyrs. At hanggang ngayon po nagaganap yan. Parang hindi sa ating kalagayan ngayon ng Pampanga, San Fernando, pero sa India, Sri Lanka, Ghana, Africa, Sudan, at pati na rin po sa mga ibang lugar. Pero ano man ang ating kalagayan, God has called us to be a living witness. Gusto po ng Panginoon na manumbalik po ang ganon na kalagayan sa atin. Saan man tayo naroon, saan ka man nilagay ng Panginoon, gusto niya ikaw ay maging isang buhay na patotoo at ako'y buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kahit nag-speak in tongues na ako, ito ay muling maging sariwa sa akin para ipagtestigo ko merong isang buhay na tagapagligtas na pwedeng magpabago ng buhay, magpalaya sa mga tao, magpagaling, magpuspos ng Espiritu Santo, magpabanal, at patuloy mabuhay kay Jesus. Yan ay ang kanyang layunin. Reflection and conclusion po na gustong ibigay sa atin. Sabi po ng isang sumulat at akin po itong sinulat din, ang ating Panginoon Kristo ay higit na interesado in developing our character than in preserving our comfort. Ano man ang mangyari, kailangan tayong magbalik sa basic Christianity o simpleng Kristyanismo today and ating iugnay, align our will, ang kalooban natin with the way God has set for us. And move out to disciple with the nations by showing our example. Ito po ang hamon. Ipamuhay na bilang magandang ehemplo na tayo ay tunay na patotoo ng ating Panginoon Kristo. Kumusta na po ang ating commitment at pamumuhay in relation to our first century brothers and sisters? Kailangan po willing tayo to follow our Lord Jesus all the way. Maging ito po ay self-denial, pagtatakbil ng sarili, kagalakan sa tinatawag po na kahirapan or suffering, pagsunod sa kanyang Biblia, at pagharap sa mga spiritual battles, at pagdidepende buo sa Holy Spirit every moment of our lives. Tayo ba'y manalangin? We love and honor you, Lord, at patuloy dalangin po namin sa iyo pong ngalan, Panginoong Jesucristo, lalo po ang aming buhay ay magkaroon ng alab, sigasig, katapatan, kagutuman, at pati na rin po, Lord, magkaroon ng pagdedepende lagi sa iyo. Help us, Lord, sa pagtatapos ng buwan ng Abril na ito at pagsalubong sa darating po na Mayo bukas, Lord God. May it be, Lord God, the press, power, and fullness
and full dependence to the Holy Spirit. Ito ang maging namin pong nasain para muli ipamuhay po namin ang aming pong pananampalataya na nakasuot ito araw at gabi saan man kami naroon. Be the surrounding favorable or unfavorable, you will find us, Lord, na katulad po ng North Star, stable. Because you are our foundation. Magkaroon ng panibago pong apoy sa panalangin na marubdob at makipagbaka sa spiritual realm. Kung meron kaming mga nakikita na dapat po sila ay lumaya, sila ay ma-establish, sila ay makakilala kay Jesus. At kung meron pong mga sitwasyon na parang immovable, impenetrable, yet nothing can stand to our Lord Jesus Christ, help us to persist in prayer. Hayaan po ninyo ang aming kagutuman to read your word, to live out your word, to share your word, to meditate on your word, to remember your word. It will not depart out of our mouth. It will not leave our mind. It will not be cast out in our hearts, Lord. At it will dwell. Katulad po na sinabi ng iyong salita, let the words of Christ dwell in us richly, Lord God. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, that we will always be hungry and thirsty for you. As we remain in the spirit of prayer po, kumusta na po ang ating buhay? Kumusta po ang ating devotion kay Lord? Are we fully and humbly dependent, nagtitiwala sa Holy Spirit? Naglalagablab pa po ba ang ating mga puso o ito po ay tuyo? Ito ay nangailangan ng kasagwaan. At kung ikaw naman ay sa tulong at biyaya ni Lord, you are growing in Jesus. Keep on, brother and sister. Keep blazing for Jesus. Paging masipag ka sa paggawa ng kasipagan para kay Jesus. Kumusta na po ang ating pong attitude and reaction pag mahirap ang sitwasyon? Keep rejoicing, brethren. Keep thanking God. Kahit hindi mo alam nangyayari. And be committed na maging buo kang follower ni Jesus all the days of your life. Let's just worship Jesus. At habang po tayo nag-worship, ano man po ang ipaawit ng ating worship minister, just give your heart to God. At hayaan mo na ikaw ay muli magbigay ng luwalhati kay Jesus. At muli magbigay ng parangal sa kanyang ngalan. And make a decision. You will be like the first century believers. Sige po, just sing and worship Jesus. Pupuri sa kataas-taasan, pupuri sa kapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, puri sa kapagligtas,
niyo po, sa atin po nagsasabi, Lord, muli po, gawin niyong sariwa ang aking pananampalataya sa iyo. Gawin niyong maalab ang aking relasyon sa iyo. Anything that needs to be restored on the area of pagtayo kay Jesus, kasabikan sa kanyang salita, at muli siya ang maparangalan sa ating buhay. Especially, maging alive, sariwa, at patuloy, bago ang ating relasyon kay Jesus. Hayaan po ninyo ngayong gabing ito, ating ibigay ang ating buhay kay Lord. Lahat ng meron pong mga sinasabi sa kanyang mga buhay at sa kanyang puso na, Lord, I just want my life, na ito ay katagpuin ninyo. Ano man po ito, especially on the spiritual aspect, as the first century believers in Jesus ay ginawa ito. At nakita natin ang ating buhay, and you want na ito ay maging restored sa Panginoon. Ano man po ito, tayo po tayo. At sa paglapit natin, kung meron man dapat isuko, yalisins kay Lord, ikumpisal kay Lord, ingi ng patawad kay Lord, at muli i-commit kay Lord, gawin po natin. Taas po natin ating kamay, at sa ating pong pag-awit, pagkataas mo ang iyong kamay, at lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong kaisipan, lahat ng iyong puso, sumigaw at magalak at patuloy magbigay ng karangalan sa niya. Sing it again with all your heart, with all your soul, with all your spirit. Lahat ng papuri, lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Shout it before the Lord. Let the roar of Jesus, let the fire of God, let the strength of God ang kumilos sa iyo. Mag-apoy ka, maglagab-lag kay Lord. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo Give everything to God. Give everything to God. sa iyo. Lahat ng papuri, lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa kinakapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa kinakapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ikaw ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ikaw ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Sa gabi pong ito, Panginoon,
muli ay naming ipinapahayag, ikaw ang maghari sa aming mga buhay. And anything that is not of you, even ito ay napakaliit at nakatago, nakasanayan, Lord God, o nagkaroon ng kabulagan, for the pure devotion and Lord God, deep love for Jesus and for your words and for your holy kingdom and purposes, Lord God. Itinatakbil namin to, Lord God. Lahat ng pita ng laman, lahat ng atak ng sanlibutan, lahat ng pagmamahal sa isang pamumuhay na wala ang pagsunod at pagtalikwas, Lord God, hindi lang sa kasalanan kundi sa sariling kalooban. Itinatalikuran, pinuputol, winawasin namin to, Lord God. At higit sa lahat, Lord, lahat ng halo na kung saan ang kalamigan at pati na rin po, Lord God, ang pagiging lukewarm ay nakapasok sa aming buhay sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Amin po itong itinatakwil. Help us, Lord God, to see always with that spiritual 2020 vision that Jesus is worthy of our life, of our devotion, of our everything, Lord God. Sapagat ang mabuhay ay para sa Kanya. At kagaya ng iyong salita, Lord God, ang mamatay, ang dulo ng buhay na ito ay pakinabang. Panginoon, sa lahat ng naipagkatiwala mo sa bawat lingkod po ninyo, sa bawat anak nyo, at sa buong bayan ninyo, like Archippus, we say, Lord God, together with Apostle Paul, see to it, Lord God, that we will fulfill, finish, and complete the ministry that you have entrusted to us, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, ang basbas ng kalangitan at ang banal na dugo ng aming Panginoon Kristo na nagpapadalisay sa bawat imaymay ng aming laman, sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pong buong katauhan. Ito ang dumaloy. Pagpalain ninyo ang iyong bayan ng isang maiting at patuloy lumalagong pagmamahal at devotion sa iyo hanggang sa iyong pagdating. Nakita po ninyo, kami ay uhaw, nagdidepende at patuloy nagpapasako sa iyong banal na kalooban. Igawad ninyo po ang iyong bendisyon sa iyong mga anak at sa lahat ng kanilang tinatahak at dinadaanan. May the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit and the grace of our Lord Jesus Christ sustain every one of us. At sa aming pag-uwi, salamat sa iyong banal na anghel na mag-aantabay upang kami ay patuloy magdala ng ilaw at pagiging asin sa aming kanya-kanyang tahanan. Salamat sa mapagkayapa at pinagpalang paghahayo at pagtatravel namin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa isang Diyos. Ito ang aming sama dalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen.